Ang bawat isa sa atin ay may peklat. Mayroong nakikita sa balat at mayroong nakatago sa puso. Ngunit ang bawat peklat ay may kwento ng paghilom. Welcome muli sa Love Note Stories, kung saan ang ating kwento ngayon ay ipipinta gamit ang kulay ng pag-unawa at pag-ibig. I-click na ang subscribe button at hayaan nating gumaling ang ating mga puso. Sa isang tahimik na parke, laging may isang lalaking nakaupo sa pinakatagong bench sa ilalim ng pinakamalaking puno. Siya si Leo. Dati, isa siyang kilalang pintor. Ngayon, isa na lang siyang anino. Laging nakayuko. Tinatago ang kalahati ng kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok. Isang aksidente ang kumuha sa kanyang kumpiyansa at nag-iwan ng isang malaking peklat na bumabagtas mula sa kanyang sentido hanggang sa kanyang panga. Mula noon, itinigil na niya ang pagpipinta para sa iba. Nagkukulong na lang siya sa pagguguhit sa kanyang maliit na notepad. At araw-araw, sa parehong parke, dumarating ang isang grupo ng masasayang kindergarten students kasama ang kanilang guro, si Miss Nika. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw at ang kanyang pasensya ay kasing lawak ng karagatan. Napapansin niya ang malungkot na lalaki sa bench, ngunit hindi niya ito pinapansin sa paraang tinitingnan siya ng iba. Hindi siya nakatingin sa peklat. Nakatingin siya sa ginagawa nito. Isang araw, isang malakas na hangin ang umihip at nilipad ang isang pahina mula sa notepad ni Leo. Napunta ito sa paanan ni Miss Nika. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hindi ito isang ordinaryong drawing. Isa itong perpektong guhit ng isang batang tumatawa habang naglalaro ng bula. Wow! Ang ganda-ganda naman nito! Lumapit siya kay Leo para isauli ito. Mabilis na itinago ni Leo ang kanyang mukha. Ngulit iniabot ni Nika ang papel ng may pinakamalambing na ngiti. Mister, ikaw po ba ang gumuhit nito? Ang galing-galing ninyo! Nahuli ninyo yung purong saya sa mata ng bata? Salamat. Iyon ang unang beses sa loob ng maraming taon na may pumuri sa gawa niya. At ang unang beses na may tumingin sa kanya nang hindi naiiwas ang tingin dahil sa kanyang peklat. Nagsimula ang isang tahimik na pagkakaibigan. Araw-araw, uupo si Nika sa kabilang dulo ng bench habang naglalaro ang mga bata. Hindi sila gaanong nag-uusap. Ngulit minsan, ipapakita ni Leo ang kanyang drawing. At minsan, mag-iiwan si Nika ng isang mansanas o isang sandwich sa tabi niya bago umalis. Isang araw, para sa kanilang art project, dinala ni Nika ang kanyang klase kay Leo. Okay class, this is Tito Leo. He's a real-life artist. Magpapaturo tayo sa kanya kung paano mag-drawing. Sa una, natakot si Leo. Pero ang mga bata ay walang mali siya. Hindi nila pinansin ang kanyang peklat. Ang pinansin nila ay ang mahika sa dulo ng kanyang lapis. Wow! Tito Leo, you made a bird! Can you teach me? Sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang sarili niya sa mata ng mga bata. Hindi siya isang halimaw. Hindi siya isang peklat. Isa siyang artista. Isang tito na magaling mag-drawing. At sa tabi niya, nakangiting pinapanood siya ni Nika. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga. Pagkaalis ng mga bata, naiwan silang dalawa. Nika, salamat. Para saan? Tinuruan mo kong makita ulit ang sarili ko. Hindi sa salamin, kundi sa mga mata lang iba. Kinuha niya ang kanyang notepad. Ngunit sa halip na hayop o bata ang iguhit, sa unang pagkakataon, iginuhit niya si Nika. Isang portrait na puno ng liwanag at kabutihan. At sa gilid, sumulat siya ng isang bagay. Iniabot niya ito kay Nika. Sa ilalim ng magandang guhit, nakasulat. Sabi nila,
ang piklat ay tanda ng isang sugat. Pero para sa akin, ang piklat ko ay ang mapa na nagdala sa akin sa'yo. Ang artist na nagtago sa anino ay natagpo ang huli ang liwanag. Hindi sa pamamagitan ng pagbura sa kanyang piklat, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap dito bilang bahagi ng kanyang obra maestra. At ang kindergarten teacher, nahanap niya ang pinakamagandang sining sa lahat. Ang sining ng isang pusong natutong muling magmahal sa sarili at handa ng magmahal ng iba.